Sandali lang. Buisit ka. Hindi. Oh. Kapag sumasakay siya ng elevator, walang dapat ibang kasabay. Wow. Kailangan mo lumabas, Oh. Marlon. Wow. Kailangan mo lumabas. So, hindi ka pwede Pag-aari sumakay mo sa kanya. elevator, kuya. Meron bang taga-DSW dito? Ang May kapal ng mukha magkukumpirma nitong si Rex. WD dito na magkukumpirma. Kumpirma Grabe. ninyo Bawal na may hindi kasabay. siya dapat wala siyang kasabay sa sa elevator kundi security. Mga pogi. Ay, ayaw mo may kasabay? May bukas pa. Ito, Salamat from Ito. Vancouver. Ang tanong, Sir Marlon, paano kung chicks yung kasabay? Alam niyo mga kababayan, isa lang ho ang tumataka sa atin dyan sa naging talakayan na yan, itong si Madam Pamela at nitong si Sir Marlon. Tandaan ho natin ang sinungaling kaibigan ng magnanakaw. Napakalinaw ho doon sa mga previous pronouncement ni VP Sara. Kaya niya ginawa yung mga programa na yon dahil karamihan o baka lahat ng binibigyan niya ng rekomendasyon diyan sa DSWD na dapat mabigyan ng tulong nitong ahensya na to, bumabalik daw ho sa Office of the Vice President. Ngayon, gusto kong hingin ang mga punto de vista ng ating mga kasama dito sa PH Update para hindi lang naman ho tayo ang pumulbos dito kay Rex Gatchalian. Pati yung mga manunood, yung mga kasama natin dito sa PH Update. Kung sakaling maligaw sila dito sa video, maramdaman ho nila ang saloobin ng ating mga kababayan dito sa issue na to na sinungaling itong si Rex Gatchalian. Pero bago natin panoorin yung naging talakayan nitong si Madam Pamela at nitong si Sir Marlon kaninang umaga dyan sa third floor studio, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, bago ho yan, shoutout ho muna natin yung mga nagpakulay sa ating comment section sa mga nakalipas na oras. Dito kay Lojet Flips, maraming salamat ho sa pagpapakulay. No? Napakalaking tulong ho niyan. At dito kay Fix Official Channel, palakpakan ho, maraming salamat sa pagpapakulay. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan sa naging talakayan na yan, nitong si Madam Pamela at nitong si Sir Marlon, dito tayo kay Shermin the Boats. No? Dito ho tayo. Ito ho, matindi na naman ho to. Nagurgur ho ang isang estudyante. Inagawan ng cellphone tapos ho, ginurgur. Nakananto ako. Sabihin nyo ngayon kay PH Update na hindi related sa illegal na droga yung krimen na nangyari na yan. Pag ho, ito. Yan ho, mga kababayan. Pag ho yung mga praning na yan, wala na ho silang pangsundot sa kanilang bisyo kung ano-ano na hong pumapasok sa utak nila. Kaya tayo ho galit na galit sa ipinagbabawal na droga na yan. Tingnan nyo naman ho, na merong pangarap yan, ang tagal hong pinalaki ng magulang niya yan, tapos gaganyanin lang ng mga adik na yan. Unfair ho yan. Kaya para sa atin, yung pinag-uusapan na quad committee na yan dyan sa House of Representatives, napakalaki hong BS niyan, sa totoo lang ha. Napakalaking BS ho niyan. Ang nabibiktima ho dito, yung mga inosente, yung mga nagtatrabaho, yung mga batang may pangarap sa buhay. Bakit ito hindi nyo iniimbestigahan? Bakit ito parang nakapikit ang mga mata ng mga congressman na yan sa mga ganitong klaseng issue na ngayon napakatalamak sa ating bansa? Yun di natin matanggap dito habang iniimbestigahan nyo yung war on drugs si Tatay Digong at pinapapunta nyo dyan yung mga self-confessed drug lord at yung mga politiko na nadawit ang kanilang pangalan sa ipinagbabawal na droga at yung mga PDLs na aminadong mga masasama ang kanilang mga budhi, eto hong mga inosente na walang kinalaman, walang pakialam, malamang sa malamang hindi man narinig yung Quadcom na yan, bakit hindi ho sila ang ating protektahan? Imbis na itulak natin yung mga kabalbalan ng mga amo nyo dyan sa House of Representatives. Sino bang amo nila dyan? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ang amo nila dyan si Tambaluslos. Ang may gusto niyan si Tambaluslos. Real talk. Maglulukuhan pa ba tayo? Walang hearing sa House of Representatives na hindi dadaan sa kamay nitong si Tambaluslos. Pagka sinabi ni Tambaluslos, tigil yung hearing na yan, kahit ano pang gawin, kahit maglapasag ka pa dyan, wala ho kayong magagawa. Lahat ho nang nangyayari dyan, kaya nga kayo ang Speaker of the House
lahat ho ng galaw ng House of Representative, kailangan ho munang ipaalam diyan kay Tambaluslos. Lahat ho ng galaw na nangyayari diyan, meron hong abiso niya. Ibig sabihin, nagbigay ho siya ng go signal na gawin nyo, babuyin nyo yung mga Duterte, kalkalin nyo lahat, palakasin nyo ang loob ng mga durugista at mga kriminal. Na ngayong mga panahon na to. Sa susunod na mga buwan, lalo ho natin mararamdaman na talagang lumalakas ho ang pwersa nitong mga masasamang loob na to. Kaya ang aking maipapayo ho dito sa PH Update, mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho yung ating mga kababayan. Dahil ngayong mga panahon na to, iba na ho. Iba na ho ang panahon na to. Hindi na ho kagaya nung panahon ni Tatay Digong na pagkagabi, malaya ho tayo makakagala sa kalsada. Yung tipong wala kang takot. Pagka nakakita ka ng pulis, alam mo puprotektahan ganyan. No offense sa mga pulis, huwag naman ho sana magalit. Marami pong matitinong pulis. Pero ngayon, personally, pag nakakakita ho ako ng pulis, medyo natatakot ho tayo. Medyo dumidistansya pa ho tayo sa totoo lang. Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video natin na to. Pakinggan na ho natin. Pakinggan na ho natin ang mga punto de vista ng ating mga iniidolo dyan sa third floor studio. Shoutout dito kay Madam Pamela at Sir Marlon. Palakpakan naman natin. Abangan nyo lang ho sa mga susunod na araw, sana ho makapanayam natin itong si Attorney Vic at yung mga nyo ho, gusto nyong malaman dito kay Attorney Vic, meron hong dito si ang tawag dito kay itong si Ma'am Pamela. Sa mga merong gustong itanong kay Attorney Vic Rodriguez, pwede nyo hong isend dito kay Pambansang Dalaga, dito kay Sir Marlon at dito kay PH Update. Kung meron ho kayong gustong itanong, i-through video nyo, tapos attorney. Ganun ho yung banat nung kay Madam Pamela. Pero maganda yung idea na yon. At least, pagka kinompile mo yan, napakarami hong katanungan na masasagot. Lalong-lalo na para dun sa mga kababayan nating OFW. Kasi yung mga OFW na yan, sila, kumbaga, marami silang nakikitang mga kaganapan sa social media. Pero yung talagang sa ground, hindi ho nila ramdam yung kung paano dumami yung mga kriminal, yung kung ano na nga ba yung sitwasyon sa mga kalsada, yung safety ng ating mga pamayanan, hindi ho nila alam, nasa malayong lugar sila. Kaya, through social media, tanong ho natin, dito kay Attorney Vic Rodriguez, kung yung mga concern natin, yung mga gusto nating malaman, kung sakaling maupo siya ng pagka-senador, kung anong gagawin niyang aksyon, kung ano yung mga galaw na gagawin niya diyan sa Senado kung sakaling maupo siya. Ito na ho, itong si Sir Marlon at itong si Madam Pamela. Game. Maraming salamat. Loud and clear. Shanita Lagria. Ano ang gusto mo sabihin dyan sa mga maraming sinungaling sa gobyerno ngayon, Marlon? Naku, Meron yan na na nga back ba? to you, Rex. Unang-una yan, ay nandyan yan sa 10 utos ng ating Alam ko, ikasyam yun pa. kasyam. Ang Nakakasyam sinasabi na ay, utos siya. Huwag kang magsabi ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. And at sa pagka sinungaling ka, ang sinungaling ay kapatid ng kawatan. Yung kapatid ng kawatan, kaibigan niya mga bangag. Magkakasama ho yung mga yan, magkakatropa yan. Yung mga sinungaling, yung mga magnanakaw, yung mga nagpupulburon. Isang grupo ho sila dito sa administrasyon na to. Kaya para doon sa mga naniniwala sa One News, yung mga naniniwala sa mga mainstream media, naku po, mapahanggang sa ngayon, nasa ilalim pa rin ho kayo ng pambubudol ng administrasyon na to. Gising na ho kayo dahil yaang bangkang sinusuportahan nyo at iniintindi nyo at confident na confident kayo na tama ang mga pinaggagawa nila. Lumulubog na ho ang bangka na yan. Kapatid ng kawatan. So, laman na this. Alam na natin, partner yun. nakakaba yung mga hirit mo ngayon, ha? Partner yun partners in crime yun. Ang sungaling saka kawatan. Paano ba ito nagsimula, Marlon? Yung pagiging sinungaling di umano ng isang Rex Gatchalian na siya namang kalihim ng DSWD na agency, no? Ito,
short brief lang, no? Nagsimulang lumabas ang reklamo ng isang VP Sara sa kanyang budget deliberation, sa kanyang sariling budget deliberation. Tama. Sa Wherein- ng Office of the ng Vice Office of President. the Vice Correct, President. tama. Wherein, kini-question kasi ng ibang mambabatas na ang kanyang mga programa ay replika lamang ng mga existing na programs na meron ang mga ahensya. Kagaya ng Correct. kanyang pagbibigay ng mga medical assistance, yung financial assistance for those people in crisis or in need, yung mga ganyan, at yung mga hospitalization, ang sinasabi, replika lamang ito ng existing na ng DSWD. Duplicate na, duplicate. Ito ay pinagtanggol ng isang VP Sara, sinasabi na hindi kasi lahat ng Pilipino ay lumalapit sa ahensya yon. Kung Correct. kanino sila mas komportabling ahensya, doon sila lalapit. Correct. At So, kung kanino sila malapit. Yes, oo nga. Di ba? Factor din pala yan, Marlon. Kung taga Cubao ka, di ba? Oo. Pupunta ka pa ba ng Divisoria? Para Tama, pumunta no? ron. Diba? Tama, Malapit. Kung saan yung napaka-practical pinaka-strategical na opisina para malapitan mo. At yung iba talaga pa, kahit sino lalapitan. Para Oo. lang mairaos yung kanilang kagipit. Pero syempre, sisimulan mo kung saan ka nga malapit. Tama. At dahil marami nga namang Office of the Vice President satellite offices, nalalapitan to mga to. Tama. Katulad na ito ni LQP Pat. Malapit na malapit siya kay Nanay Mila Pichay. Na nagdiriwang ng Happy birthday po sa ngayon. inyo. Happy birthday po, Nanay Mila Pichay. Pinapabati po kayo ng anak niyo si LQP Pat. Happy Hello, birthday happy po. birthday Enjoy your po. day, ma'am. Enjoy your day. Magpapansit po kayo para sa mas mahaba Tama. pang buhay. Magpakanton po kayo. O, kanton. Ano pa pansin? Okay. Magpakanton Gusto ko po kayo. bihon. Wait lang may shoutout lang ho natin itong isa pang nagpakulay sa ating comment section. Shoutout dito kay Ma'am Karina Bragasa. Maraming salamat ho. Itong si Ma'am Karina Bragasa talagang napakasigasig ho niyan dyan sa comment section. Mabuhay ho kayo, Madam Karina Bragasa. Thank you ho sa inyong pinakulay dyan sa comment section. Thank you. Sige, magpabihon daw kayo. Pero masarap din yung mix. Pwede. Mickey Bihon. Magagalit na naman Sige. sila na wala na naman tayo. Mickey Bihon. Magagalit na naman si PH. Wala na naman. Kuya PH, Malilito na naman siya malilito. sa kanyang reaction video. Hindi ngayon, sige balik natin. No? So nagreklamo siya na hindi kasi lahat ng ibinabato nilang mga request for assistance sa DSWD ay tinutugunan. Dahil at nakakarinig pa di umano sila ng mga feedback na sinasabing sa OVP yan, request yan ng OVP, kalaban yan, wag nang kasi Correct. kasuhin yan. Grabe, no? Office of the Vice President, Totoo ho yan. Marami ho tayong naririnig na ganyang klaseng alingasngas. Na wala nang intro pagka nakita nila yung referral galing sa OVP, automatic ho ligwak agad. Ganun ho nangyayari dyan sa totoo lang. Nakita nyo ho kung gaano karami yung mga rinifer ng OVP, ng Office of the Vice President diyan sa DSWD na bumalik sa kanilang ahensya dahil hindi sila nabigyan noong mga serbisyo na dapat sana ma-enjoy ng ating mga kababayan basta pasok kayo doon sa mga kung doon sa criteria doon kung talagang naghihirap kayo dapat ma-enjoy nyo itong mga ganun. Kaso ang mga benepisyong yun nakaka-enjoy lang yung mga dumadalot pagka itong si Tambaluslos naggaganito. Hey! Anak ng toko. Ibang klase ho talaga ako. Ano nangyari dito sa administrasyon na to? Hindi daw sila nakakapag ng mass payout. Pero pagka nagganito si Tambaluslos, hey! Para kung kinakatay na baboy. Anak ng toko. Klase talaga. tuturing yung kalaban. Yes. At para sabihin yon ng isang Albert Durias na maraming salamat sa kulay From green. Chicago, Illinois. Ngayon ko lang nahuli ang live nyo. Still searching attorney's book here. Tayo nga, andalang na lang natin mahuli kasi wala silang tamang oras sa pagla-live Basta pagka naisipan nila madam, mag-live tayo. Oh. Abangan nyo lang ho dito, baka mapagbigyan tayo ni Madam Pamela na mag-guest natin siya dito sa PH Update. Napakatinding talakayan ho nun sigurado. Malupit ho kasi yan Tignan natin pagka hindi na siya busy ho siya ngayon Okay. Kay Mama Harlika po, contact ko sila. Opo, sa US.
na para ang isang VP Sara na magsalita ng ganon in national TV, Marlon. Kasi live yung live yung budget hearing eh. Sa tingin mo yung Ali magsisinungaling? Sa tingin mo yung Ali gagawa ng istorya? Hindi. Kaya nasabi ngayong sinungaling ang isang Rex Gatchalian. Ano ka ngayon, Rex Gatchalian? Kasi kinontra naman niya ito Mhm. na sinagot niya na hindi ito totoo, lahat ay wini-welcome yung mga ganyang paghingi ng tulong at wag sana daw mapolitika ang ahensya. May datos na hawak ang isang Vice President Sara Duterte. Correct. Tama ba? 7,000 something yung inaantay nila na dapat maging beneficiaryo no Kaya Rex. lang, May resibo eh. Mm. May resibo Ginoong Rex Gatchalian na hindi makakalimutan ng mamayang Pilipino. Kaya nga ho may resibo itong si VP Sara na napakarami ho nilang refer diyan sa ng Office of the Vice President, diyan sa DSWD. Kaya kung tatanungin ng ating mga kababayan sa PH Update, merong mang resibo itong si VP Sara na hindi nabigyan ng tulong yung nanggaling sa kanyang opisina ng mga kababayan natin na naghihirap dahil hindi naman ho talaga magpakatotoo tayo. Magkano lang ba ang budget ng OVP? Kahit na meron ho silang mga ganyang klaseng programa, sasadsad ho yung budget na yan. Pagka linapitan ho sila, ang dali pa naman lapitan ng OVP. Di ba? Wala hong maraming wala hong maraming cheche burechi yan. Pagka ikaw talagang nangangailangan, tutulungan ka ho yan. Kaya malamang sa malamang, merong resibo si VP Sara, yung mga listahan na handa na, mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho nabibigyan ng tulong nitong ahensya na pinamumunuan nitong si T-Rex Gatchalian. Ngayon, ano hong tawag dito kay Rex Gatchalian? I-comment nyo dyan sa comment section. Na bago pa man mag-filing ng candidacy noong 2022 presidential elections, ang kapatid mong si Senator Win Gatchalian ay nag-a-apply kay Vice President Sara Duterte na maging katandem niya, maging Vice Presidential bet sakaling tumakbo ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo. Noong Kapal 2022, ng no? mukha. Tapos ngayon, Ang kapal ng mukha nitong si Win Gatchalian, no? Di ko expect na itong si Win Gatchalian nangangarap po pala ng mas mataas na posisyon sa pamahalaan. Anak ng toko. Gusto maging Vice President. kaisa ka, Secretary Rex Gatchalian, sa pagpapalabas ng maling impormasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya Masama sinabi ang ng loob ni isang Rex. this is a statement of the OVP. Yes. Gatchalian Hindi, sa totoo lang ngayong mga panahon na to, hirap na sila. Nagbe-brainstorming yung mga yan, ha? Ang pagkasiguro itong si Rex at itong si Win Gatchalian nag-uusap, ano ba nangyayari? Walang humpay na yung paninira ng administrasyon, pero ba't nandyan pa rin, nakaantabay pa rin yung mga vlogger, yung mga OFW dito sa pamilya na to? Ano ba meron dito? Kasi iniisip ho nila, yung ginagawa nilang demolition job, tatanggapin na lang ho ng mga ordinaryong Pilipino na ganun-ganun na lang. Pagka sinabi nitong si Win Gatchalian, sinabi nitong si Rex Gatchalian, tatanggapin na lang ho ng ganun-ganun ng ating mga kababayan. Kaso mali ho yun. Imposible hong mangyari yun. Marami ho dito sa mga taga-suporta ni Tatay Diggs, ang tawag ho nila sa mga sarili nila, mga diehard. Diba? Marami ho sa mga OFW, mga DDS, higa nga Kaya kahit anong gawin nyo kung paninira dyan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, medyo tindihan nyo pa ho. Tindihan nyo pa yung mga pa-EJK. Naku, matagal ng issue yan. Hindi pa ho presidente si Tatay Digong. Hinahabol na ho siya nitong si Leila de Lima. Hindi pa ho siya presidente, hinahabol na ho siya ni Leila de Lima dyan sa mga na yan, DDS. Doon nga nakuha yung salitang DDS, di ba? Davao Death Squad. Hinahabol na ho siya. Wala na hong bago dyan. Ay si Tatay Digong, baka hindi nga siya makiliti sa mga ganyang klaseng aligasyon. Yung mga babae, kay Garman, ako po, ang gaganda ng mga chicks si Tatay Diggs. Hindi masisira ang reputasyon ng isang Rodrigo Duterte dahil lamang dito sa isang ali na kung saan kitang-kita na pinilit at napilit siya dahil yung anak niya ngayong mga panahon na to napakatindi hong mga pinagdadaanan. Meron hong anxiety. Totoo ho yan, naniniwala ho tayo dyan. Marami ho tayong kakilala na nagkaroon ng ganyang klaseng problema at hindi ho biro yan. No, napakahirap po niyan. Natatakot kayo nang walang kinatatakutan. 'Di ba? Hindi nyo alam kung ba't kayo malungkot, hindi nyo alam ba't kayo natatakot.
yun na ho yun, mahirap po yun. Kaya itong si Garma, baka malamang sa malamang yung pagkakakulong niya dyan sa House of Representative, magresulta yan sa pagkakaroon niya ng ano, di ba? Yan's claims inaccurate, misleading. Misleading dahil nga sinasabi Bait niya, pa nga ng actually title. mabait eh. Bait, di ba? Bait, Inaccurate bait. and misleading. Kasi Sa Tagalog, sungaling. So, Question mark. Misleading is budol. Budol, Marlon. oo. Kasi ang Oo. sinasabi niya, wini-welcome naman lahat, ina-accommodate lahat. Pero ang sinasabi ng OVP, yung sinasabi ninyo, hindi yan ang resulta sa baba, sa Correct. grounds. Correct. Kasi pag sinabing in-accommodate, pero makikita mo, yung akala mong natulungan, hindi naman pala. Correct. Diba, At merong, huwag natin kalimutan, merong isang congressman, naglulumod pa sa regional director ng DSWD para ibigay na yung hinihingi niyang Hindi ayuda ba drama yun? para sa mga kababayan. Di, pero mag-quadcom para ngayon. isang kongresista Check nga na natin. luluhod ka. Sa bagay, Wala may naman. isang senator ba to na lumuhod din. Di ba? Ang sinasabi, Pero ano yun eh, ang punto rito, bakit may issue ng ganyan? Namimili kayo porque hindi marunong unang-una doon sa kongresista na yun, porque hindi marunong sumipsip. At dito kay Vice President Sara Duterte, porque alam nyo na sakaling pagbigyan nyo yung mga inilalapit at inire-recommenda sa inyo ni VP Sara Duterte na dapat bigyan ng tulong ng DSWD, ay alam nyo na ang magbe-benepisyo rito ay si VP Sara. At ayaw nyo na babango lalo ang pangalan ng isang Sara Duterte sa mata at pulso ng mamayang Pilipino. pilit niya kasing sinasabi, Marlon, na hindi sana magamit ang ahensya at yung mga pinamimigay na ayudang yan sa mga kampanya ng mga tatakbong politiko. Ano ginagawa Hindi pa nila? ba? Ano ginagawa nyo ngayon? Di ba? Hindi pa ba? Actually, totoo yan. Ano ginagawa nyo ngayon? Hindi pa ba kayo nagpapagamit sa mga politiko? Tingnan nyo na lang, itong bagong Pilipinas Servisyo Fair, every time na ang isang speaker tambaluslos ay pumupunta sa hindi naman niya distrito, Marlon, sabihin na natin pumunta ng Davao, bit-bit ang ilang mga kongresista na hindi rin taga Davao at walang kinalaman sa mga distrito sa Davao. Hindi pa ba kayo nagpapagamit na ang perang ang perang bit-bit nilang binibigay pang ayuda ay pamumulitika? Samantalang ang Vice President Sara Duterte, saan mang lupalop magpunta siya, lupalop ng Pilipinas magpunta, siya pa rin ang Vice President ng Pilipinas. Tapos Itong mga ganyan yung congressman na katuwid. to, hindi nyo naman Ayos. probinsya, hindi nyo naman sakop, at hindi kayo ang nire-representa. Kung mamahagi kayo ng ayuda, gayon-gayon na lang. Pagdating kay Sara Duterte, sinasabi nyo, pamumulitika. Pagdating sa inyo, hindi Trabaho. pamumulitika, trabaho. Tell it to Marie. Pagka nga naman tinamahan ka ng magaling, anak ng toko. Wala silang kamulat-mulat, kamalay-malay dyan sa Davao, namimigay ng ayuda. Bilyon ang pinapakawalan nilang halaga ng pera. Hindi daw pamumulitika. Pero wala silang kinalaman doon. Yun, ano pangalan nito? Kaya pala, ngayon naiintindihan na ho natin, kumbaga, nabuo na ang larawan, di ba? Itong si Migs Nograles, ngayon naiintindihan na ho natin kung bakit todo bigay siya doon sa, yung gusto niyang i-hype yung crowd doon sa Davao, di ba? Pasalamat tayo kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Nihintay ko doon yung, Do not bark in the dark. No, don't park in the dark. Laila. Actually, Marlon, itong hilat siya ng katauhan. Hilat siya ng katauhan nitong si Rexilon Gatchalian ng DSWD, Marlon. Talagang makakakitaan mo na ng attitude. Bakit? correct. Una na nating nabalita in the past, I think that was last year, na sinabi sa atin na ito ay may attitude talaga. Attitude Meron. meaning sa DSWD headquarters, head office, dyan sa Commonwealth ba yun? Nandiyan pa ba yung yung alaga mo nun? Sandali lang. Busit ka. Hindi. Oh. Kapag sumasakay siya ng elevator, walang dapat ibang kasabay. Wow. Kailangan mo lumabas, Marlon. Wow. Kailangan mo
lumabas. So, hindi ka pwede Pag-aari sumakay mo sa yung kanya. elevator, kuya. Meron bang taga DSW dito? Ang May kapal ng magkukumpirma mukha niyan. nitong si Rex. WD dito na magkukumpirma. Ano, Kumpirma grabe. ninyo Bawal na may hindi kasabay. siya dapat wala siyang kasabay sa sa elevator kundi security. Bakit? Grabe, ang kapal naman ng mukha nitong si Rex Gatchalian. Daig pa pala ano nito, ganyan nung kay-entitled. Yung mga nakapaligid kay Marcos Jr. Anong aasahan natin dyan sa mama na yan? Yung mga sekretary, yung mga undersecretary ngayong mga panahon na to, sa tingin ko, yung mga ahensyang pinamumunuan nila, talagang paldo-paldo ho sila ngayong mga panahon na to. Kasi bangag yung presidente, walang kamalay-malay ang presidente, kahit anong gawin nitong mga sekretary at undersecretary, okay lang eh. Kahit magpiesta ho sila sa mga ahensya ng pamahalaan, okay lang ho. Yes. Nakananto ko. Bakit? Baka Anong pogi. meron? Baka pogi. Ayaw mo may kasabay? May bukas pa. Ito. Salamat from Ito. Vancouver. Ang tanong, Sir Marlon, paano kung chicks yung kasabay? Paano? Siyempre, umaga yan. Papasok yan. Basa pa yung buhok niyan, di ba? Makikisabay sa'yo, palalabasin mo. Ang tanong, baka itong si Rex, dapat pangalan nito, Rex. Ay, ito tanong na. Sir Marlon, kung halimbawa ikaw, sasabay sa'yo, bagong ligo. Siyempre, papasok yan, bagong ligo yan, papasok ng DSWD. Palalabasin mo ba ng elevator? Ako po, yari Bakit si Sir hindi Marlon ito. siya peddler ng kasinungalingan? Hmm. Meron siyang isang staff Oh, under sa isang USEC Mhm. yari. na dinaya ang papel na high school graduate, Ba't ba pinaalala mo Papuri? na high school graduate lang. Oh. Pero ang kanyang posisyon na hinahawakan ngayon, underqualified siya. Ibig sabihin, Ay, naku hindi po. siya nararapat sa posisyon na yon. Pero dahil sa impluensya ng kanyang USEC, at ang USEC na to ay nirekomenda ito sa isang secretary Gatchalian, di umano, siya ay naging PIO, Public Information Officer. May level pa nga yan eh. Mataas na posisyon, Marlon ha, pero high school graduate. Ano ba diniklara niya ron sa college graduate siya? Ay, hindi ko alam ba? Falsification yun. Grabe Ang naman. dyan, Oh. yung HR, Falsification bakit yun. pumayag ang HR? At ang civil service. Civil service. CSC. Grabe, ang hirap po kayong pumasok dyan sa civil service na yan. Diba? Tapos kayo, hindi naman sa pag-aano sa high school graduate, kahit na matalino ka pa, pero yung mga kasabayan mo dyan, nagsunog ng kilay para makapasok lang dyan sa makapagserbisyo sa pamahalaan. Alam ko pagka ikaw cum laude, summa cum laude, o meron kang nakuha sa iyong pag-aaral, hindi mo na kailangan mag-undergo ng civil service exam. Pero kung ikaw ordinaryo lamang, kailangan ho yun. Tapos itong isa na to, high school graduate lang. Hindi naman natin linalang lang yan kasi graduate pa rin. Yun importante, di ba? Pero unfair naman ho yun para doon sa mga talagang pinaghirapan nila ang pagpasok nila na yan sa pamahalaan para makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kumbaga yung standard meron hong pinapanatiling standard yung Civil Service Commission na kung saan lahat ng papasok sa atin, dapat may ulo. Bakit hindi nyo nakita yon? Dapat to ma-visit. So, kung Bisitahin ganyan sa nyo, kayo ilalim dyan. ang mga Oh. tao ninyo na nagsisinungaling, nandadaya, and Nako. all, anong katingin mo ang pinakaulo ng ahensya? Sinungaling din, Nako. mandaraya din. Pwede. Sinungaling. Sinungaling ulo, sinungaling tao. Sinungaling lahat, Sir Marlon. Wala na tayong maaasahan dito sa administrasyon na to. Lahat ng mga nakaupo dito, mga ano ho yan, mga sinungaling. Nasa yan, it will transcend down. Yung sinasabi mo ba, Yusek, ito ba yung may bagong sasakyan galing sa Pogo? Hindi tayo sure kung galing sa Pogo. Nagtatanong tayo kung galing tanong sa lang yan. Pogo. Bawal ba magtanong? Tatanong pa. Ang usig na to dati ay merong van na car assignment o Oo. vehicle assignment from DSWD. Ito ay isang Toyota Hiace commuter van yata. Recently, I think 2 months ago or 3 months ago, binalik na niya itong car assignment niyang ito dahil minsan isang araw, pumasok na lamang siya sa isang ahensya na nakaisa ng photon van. So, mas maganda si Photon?
ang tanong dun, Marlon, he is now able to afford to buy himself a new car without depending on a So government bago vehicle. na to. Oo. Kanya na. Ay, Kanya good na. for him. Talagang umaasenso. Oo, paldo Wala naman paldo tayong siya. kontra sa pag-aasenso ng mga tao. Wala Wala. tayong kontra dyan. Ang tanong lang natin is, Hindi naman ho kasi pwedeng kayo lang. Dapat yung iba din umasenso. Okay, okay lang naman ho yun, kaso dapat galing sa malinis. Wala namang problema kung gusto nilang, kung bibiyayaan din sila ng Panginoon na umasenso din. Walang problema, pero dapat hindi galing doon sa sa kaban ng sambayanan, di ba? Mm. galing saan? Di ba? Galing sa Galing Pogo? saan ang ito ba ay fully paid binayaran? Leasing? Ito Nako, ba ay diniklara yari mo sa tayo dyan. salin mo? Nako, Diba? Ngayon, Madam kasi Pamela. every quarter, ang alam ko, Tama nagre-renew ka ng sinasabi salin natin. mo eh. Yeah. So, yung bang yan, dineclare mo as your one of your assets na under ng utang sa bangko o fully paid? May ganun Nako, kasi, di ba? Malay Naalala mo mo? naman, sasagutin ka. nakadeclare ba yan sa iyong Huwag salin? huwag ka nang tumawa. Ayusin mo muna yung staff mo na maltita dyan. Okay, Ren May Plato from Hong Kong. Maraming salamat Ayun na nga mga kabayan, dito na ba natin tatapusin? Wag muna, tuloy pa sa natin. pakulay. So lahat ng ito, Marlon, it all leads to them trying to pin down and attack still the Dutertes. Correct. Diba? Ayaw nilang tantanan. Ayaw nilang tantanan. Talagang- Bakit ba galit na galit o takot na takot sila sa mga Duterte? Insecure. Alam nila na alam nila na kahit anong pangkukuyog ang ginagawa nila, kahit anong pambubugbog, paninira ang ginagawa nila, nananatiling matayo at mataas ang ratings ng isang Rodrigo Roa Duterte at isang Sara Duterte. Kahit ang isang former President Rodrigo Roa Duterte ngayon, Marlon, merong issue sa kanyang COC na pilit pinapakan sila ng kilusang mambubukid ng Pilipinas sa Commission ng Election na hindi siya dapat tumakbo. Ito naman kay MP, kilusang magbubukid ng Pilipinas, dapat ang pinagtutuunan nyo po ng pansin, yung malalang agri-smuggling. Dapat, dahil considering magbubukid kayo di ba? Kayo po ang Ayun. una-unang naapekto. Ito siguro yung nagpapa-atras kay PRRD na pinapakan sila ang kanyang kandidatura diyan sa kanya COC sa Comelec. Di pa Dahil nag-uumpisa, sa takot na kaagad, talamak ano ba yan? na agri-smuggling at ang mga magbubukid na Pilipino Grabe, po ang dami yung unang-unang issue ngayon, naapektuhan doon sa binabang taripa sa Bureau of Customs. Tapos ngayon, nakikialam pa kayo para naman sa kandidatura bilang mayor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To the point na yung pagiging apektado nila, Marlon, alam mo ba yung mga ani nila, minsan nakikita na lang natin sa kalsada na tinatapon dahil walang Tinatapon. bumibili. Mismo. Ano Correct. yan madalas? Kamatis, sibuyas, di ba? Tama. Oo Tapos yan. ang papakialaman na ninyo, yung isang tao na meron naman ng record of performance and good performance sa Davao, di ba? Ganun kayo, KMP, malinaw na malinaw yung Sobrang resolution, wait lang, sige. yung resolution ni Congressman Sonsing Yun, na medyo. para imbestigahan yung agri-smuggling. Bakit tahimik kayo dyan? Tapos yung usaping lokal na politika sa Davao Davao. City ay umiepal kayo. Ano ba ang gusto nyong palabasin? Bayad na rin ba kayo? Oh, no Nako. wonder. Kaliwa rin tong mga to. So, Kilusang gusto nyo, pareho na rin ba kayo ng ilang mga kongresista na mas pinapanigan yung mga drug pusher, drug lord, at drug addict? Samantalang kayo, dapat ang number one advokasya nyo ay kapakanan ng mga magbubukid, magsasakang Pilipino, pero ang pinapakilaman nyo ay politika sa Davao City. Ay, may naisip ako. Hindi kaya ito pakawala naman ng kabilang partido ng mga Nograles. Dahil di ba ang kalaban ni ni Posible. PRRD Posible. what's his Posible. name? Si Carlo Nograles. Carlo Nograles. Pagka Nograles. pinakawalan ka, sa magkanong dahilan? Yun ang tanong. Oo. Sa magkanong dahilan? At para i-operate mo ang isang PRRD, that means to say it is somehow an admission na
wala ka. Ano ka, parang olats Ang layo, ka. ang layo. Olats Talo Layo. ka, sa- wala na. sa Mas eleksyon. maniniwala ako kung residente ng Davao yung magpapile ng ganyan against kay Pangulong Rodrigo Duterte. Correct. Pero Tama. ikaw, kayong samahan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, bakit mas pinagtutuunan ng pansin nyo yung pagtakbo ni PRRD bilang mayor sa Davao City kaysa pagtuunang pansin nyo ang pagpapatawag dapat ng Kongreso sa 10 personalidad na pinangalanan ni Congressman Sonsing, partikular na rito si Michael Ma na super BFF ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Uy, sabi ni Marlon ni Eric, hindi man magsasakayan mga NPA yan. Yun na. Naku. Sabi niya. Naku, That's lagot true. Sabi kayo ni dyan. Ken Simil. Dwayne Mayers, question po from Silent. Wag po kayo magalit. Ano to? Kung magsasalita, rin ba kayo against Question po, okay, PBBM? sige. Dwayne Mayers, question po from a silent majority. Wag po kayong magalit sana. Kung hindi po ba kayo tinanggal as USEC, magsasalita pa rin ba kayo against PBBM? Baka po ako nag-resign na. Kung hindi Same. rin aayon, Same. Prinsipyo. kung hindi rin aayon Saludo. sa aking core values, yung mga nakikita namin doon, lalo ang hinahawakan kong Departamento Marlon, kung tayo ay nakaupo, Ibig sabihin, itong mga, tuloy natin. Go. Tuloy, madam. ay Tuloy. finance, kapag ako ay pinilit na isampa ang ganitong vendor sa mga Bids and Awards Committee, na i-award ang ganitong proyekto sa ganitong preferred vendors, hindi ko maatim na ako ay manatili sa kanila dahil eventually hindi naman sila ang mananagot. Ako na pumirma, ako na pumaya. Same. Yes. Ako pa. Ito ako to. Ay, Personal. ako na magkikwento. Sorry, ikakat lang kita. Merong panahon si Marlon na siya na ang nagvo-volunteer, na siya na ang mag-out ka na, Pag-alis kay magre-resign ka Attorney na. Vic, Oo. sabi ko kay Tata Ray Briones, boss, magpapaalam na ako. Sabi ng isang Ray Briones, bakit sa kapunta? Hindi, boss, mauna na ako mag-resign. Ha? Wala nang mangyayari rito. Oo. Nung nalaman kong umalis na si Attorney Vic Rodriguez. Sabi niya, hindi, Lon, antay ka lang. May appointment ka. Panindigan mo yung appointment. Diba? Pero ibig sabihin, doon pa lang, una pa lang, na hindi pa namin nakakausap si Attorney Vic, pero nararamdaman na namin yung pakikialam. At ako po mismo, dahil sumama ho ang tanggapan namin doon, sinaraid yung mga hoarding sa asukal, sa bigas. Ako ho mismo, yung mga pangalan na binanggit ni Attorney Vic Rodriguez doon sa libro, narinig ko rin ho mismo doon sa mga reading team kung kani-kaninong pangalan lumalabas ang protector doon sa mga bodegang sinalakay namin noong mga panahon na yun. And campaign season pa lang, Marlon, whenever Pero napakaganda ho ng tanong na yun, kasi marami yung mga nagsasabi ngayon, yung third floor na yan, andyan lang naman yan dahil meron silang kandidato sa 2028. Hindi ho. Maaamoy naman ho natin kung itong mga to, yung may sabit itong mga individual na to, yung wala silang paninindigan, no. Hindi pa ho natin sila na meet, di pa natin na kahit pa nakakwentuhan itong si Madam Pamela. Yung delivery pa lang ng kanila kung paano nila talakayin, atakihin yung mga issue, masasabi na ho natin na mapagkakatiwalaan ho natin itong mga to. Hindi ho nila basta-basta ibebenta yung kanilang prinsipyo ng dahil lamang sa pera at dahil sa views, hindi ho siguro. Kasi kung pwede naman ho silang magpakaaso sa administrasyon, pero hindi ho nila gagawin yun. Kasi marami ho ngayon talagang kumikita yung mga yan. Sasabihin ko na ho sa inyo. Yung kinikita ng mga content creator, yung mga political vlogger sa YouTube, yung mga vlogger ng administrasyon, wala pa ho yung kita nila sa YouTube, sa FB o saan. Yun pa lang hong nakukuha nila sa administrasyon, malamang sa malamang, gakulangot lang ho. Yung mga ads na nakukuha natin dito sa YouTube. Wala ho. Yung mga nagbabalikan ngayon na vlogger, nagbabalik loob dito sa administrasyon. Lalaki ho ng offer sa mga yan. Kasi meron ho silang following. Kaso yung mga following nila, yung mga followers nila, hindi na ho basta-basta mapapaniwala doon sa mga kalukuhan nila. Paano mo sasabing walang korupsyon sa pamahalaan? Sige nga, kung ikaw vlogger ka ng administrasyon, paano mo sasabihin sa akin na walang korupsyon? O bakit bumabagsak ang ating bansa? Anong nangyari dun sa mga flood control? Bakit nagmamahal yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Sabihin mo sa iyong mga manonood, sa iyong mga viewers na okay naman ang peace and order,
okay naman ang pamamalakad ng pamahalaan na 'to pagdating sa peace and order. Bakit ang daming nagugurgur ng mga bata? Ba't ang daming holdapan? Ba't ang daming kidnapan? Oh, mahirap po talagang depensahan sa totoo lang. Pero kahit na mahirap depensahan dahil mga mukhang pera itong ibang mga vlogger na 'to, kinakain na lang ho nila yung mura na inaabot nila sa sambayan ng Pilipino basta't makapaldo ho sila dito sa administrasyon po. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating talakayan. Tingnan natin kung magagawan pa ho natin ng part 2 itong video nila na 'to. Napakarami hong magagandang mga puntos na i-raise nitong si Sir Marlon at itong si Ma'am Pamela. Dito sa video na 'to, nasa 22-minute mark ho tayo. Kung gusto niyo hong panoorin ng buong video na yan, punta ho kayo sa third floor studio. Ayun ang pinaka-latest nilang video, Rex Gatchalian. Rex Gatchalian. Gatchalian. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.